Okay guys, you're in a nutshell with me, Ina. Kabago-bago ng taon, alam nyo, bumubungad sa akin sa social media feed ko, yung iba't iba na namang mga scam, kalokohan na ginagawa ng ilan para makapanatili dito sa Canada, para isahan ang immigration system. The usual, di ba? Dalawa yung pag-uusapan ko ngayon. Are these things new? Are these new scams? I don't think so. I'm sure many people have done this over the past years. Do these surprise me? No, not at all. Sa dinami-dami na ng mga pinagagawa ng tao dito para makamit ang kanilang PR. Parang at this point, hindi na ako nagugulat. Ano? I'm sure marami rin sa inyo ganyan ang pakiramdam. Siguro the good thing about this is at least mas marami ang nagsasalita tungkol sa mga ginagawang ito, para at least tulungan na lang din siguro, makakatulong na lang din sa gobyerno ang pagsasalita tungkol dito. Para tignan nila, di ba? Ganito ba? Nangyayari ba yan? I mean, I'm sure alam din nila. But knowing that the people are now, raising concerns about this more aggressively, more openly on social media, sana mas tutukan pa nila ng husto. Total, 'di ba? Gusto naman daw nilang linisin ang immigration. 'Di ba? Umpisahan nila sa taong ito. Pagtitingin na rin dito sa mga problemang 'to. Okay, unahin natin. Meron pong isang video na kumakalat on X, okay, formerly known as Twitter. Siguro over the past week. There is a man claiming or implying na dumarami daw ngayon ang mga nagpapanggap na gays and lesbians, okay, getting into fake common law partnerships para ma-secure ang kanilang PR. So parang magsa-spousal sponsorship, ganyan. Ang sabi dito ng mama, mas madali ngayon kasi marami sa mga nagpapanggap daw readily accessible yung mga requirements na madalas hinihingi bilang patunay sa isang common law partnership. Halimbawa, okay, you share a common address. You share utility bills o ano man. Kasi nakatira na raw sa isang bahay, madalas yung gumagawa nito. Mga housemates, o sige, magpanggap na lang tayo. Total, meron tayong mga proof of billing, nakatira tayo sa isang bahay, nagbabayad tayo, ito binabayaran natin yung isang utility, whatever. At merong naaprubahan. O, di ba? O, sige, ipe-play ko nga muna itong movie tuloy. Ipe-play ko itong video na ito. O, yung ating title, Fake Gays and Fake Diplomas. But I think I have to take out the title para makita nyo siya, no? Okay, baka nakita nyo na rin to sa inyong X feed. Sige, ipe-play ko. 30 plus seconds lang naman. Same-sex marriages are on rise in Ontario because a lot of people are not eligible for PR. So this is a newer strategy which basically allows you to be a common law with anybody. And now because these guys have the exact same last name, as you can see over here, Kaur or usually Singh, their files are getting approved. The only thing you need to do is have the same ownership, which is not that difficult, have some utility bills like gas, electric, telephone, have driver's license at the same address, have your insurance at the same address, and some other documentation, and then prove that these guys have been together for 12 months. And boom, just like that, you get your PR approved. Same-sex marriages are on rise in Ontario because... Ay, umulit na pala, no? O, nakita yung mga pangalan na binitawan niya, no? Kaur and Singh. Dami daw kasi nila, siguro. Pare-pareho daw ang apelido. Tapos, living in the same home. They have the same address as proof that they've been, living together. Isa rin po kasi yan sa hinihingi nga naman ng IRCC kapag sasabihin mo na common law partners kayo. Wow. Tingin nyo. Sabi niya, this is the new strategy. I don't know if it's new. Hindi ako magugulat kung talagang meron nang gumagawa nito noon pa. Sana use IRCC kasi sinasabi ng IRCC na well-trained ang kanilang mga tao to detect fake marriages. I really hope they get into more in-person interviews. Kasi I think that's the only way, that's the best way to really determine mahuli. That is the best way rather para mahuli yung mga gumagawa nito.
Pero ito, may pinapakita siyang papel na parang approval na no? Na okay na yung kanilang sponsorship. Alam niyo, when I was researching about this, I came across an article written in 2024. Pati daw ang ilang mga refugees, alam niyo ba? But this is not happening. Itong papakita ko sa inyong report. This is in the UK naman. Last year, itong pretending to be gay to secure legal status. Hindi lang ito nangyayari siguro sa Canada. Ito nga, sa UK. Tignan nyo. This was in November 2024 pa, no? Record number of asylum seekers claiming to be gay allowed to stay under refugee convention. Okay. Siguro nangyayari din yun. I mean, meron din naman malamang na mga refugees who really are in the LGBT community. At totoo naman that they fear, being persecuted when they get home. Pero hindi rin ako magugulat, guys. Let's be real. Kung ginagamit din yan para sila ay makapanatili dito kahit na hindi naman totoo. Diba? Ang tanong, paano kaya nila patutunayan, Feeling ko mas mahirap in a way to prove somebody's preferred sexual orientation. Diba? Lalo na, kunyari, tinatago niya ito for a long time. How does one really figure that out? Determine if he is pretending to be a member of the LGBT community or not. Anyway, I'm sure nasa radar na rin ito ng IRCC. So, sana gumawa sila ng paraan para maiwasan yung mga gumagamit ng linyang ito para ma-secure ang kanilang legal status. Puntahan natin itong pangalawa. Fake diplomas. This is not new. This is not new. Alam natin to, diba? Merong mga fake diplomas, fake job offers. I think sometime in 2023, pati sa China, may naglabas ng investigative piece back then na meron daw isang parang operasyon na mga nagpapabayad, gumawa ng thesis para makagraduate at makakuha ng diploma. Okay. In that case, hindi technically fake yung course, pineke niya yung kanyang thesis, di ba? Magbabayad sila para makagawa ng magandang thesis at makapasa. Ito po sa India, itong pag-uusapan natin. Last week, or a couple of weeks ago, I believe, Indian police authorities caught people behind a massive operation na nagpo-produce ng mga fake diplomas. More than 100,000 na raw ang na-issue ng mga faking diplomas. Okay, sa India sila nahuli, Pero syempre, ang concern is, meron malamang sa mga ito na nakakuha ng faking diploma, ang gumamit ng kanilang faking diploma para mag-apply to be an immigrant abroad, not just in Canada. Ang sinasabi nga, yung mga taga-US nag-react din Yan na nga ba siguro yung ilang mga H-1B visa holders? Baka nabigyan sila ng visa na yan. It's a work permit, Visa na yan, yung pala, peki rin. Okay? Ngayon, guys, it's more relevant to talk about this now because mismong si Prime Minister Mark Carney ang nagsabi na this 2026, there will be a fast-tracked way, pathway to PR para sa mga H-1B visa holders sa US na ngayon ay namomroblema kasi sa US po, nagpataw ng $100,000 fee to continue having that H-1B visa. Siyempre, mabigat sa bulsa, di ba? Ang gobyerno ng Canada ngayon is grabbing that opportunity para sabihin sa H-1B visa holders from the US na dito na lang kayo, pumunta kayo dito sa US, sa Canada. Kasi nga, they are under the impression that these are high-skilled workers. Yung H-1B visa po. Parang usually daw, or marami sa mga kumukuha niyan, nasa tech. Yan, highly skilled, matatalino. Paano pala? Kung peki lang naman ang kanilang diploma, Pero syempre, guys, hindi natin sinasabi na lahat ng mga H-1B visa holders, peke yung diploma, What we're trying to point out is, siguro naman, alam na ng IRCC na isa yan sa dapat nilang tingnan, sa kanilang plano na mag-attract
ng H-1B visa holders from the US, alamin nila no, kung sino ang may tunay na diploma at sino ang maaaring nakinabang dito sa sinasabing operasyon, massive operation producing fake diplomas in that country, di ba? O ngayon puntahan natin yung video na kumakalat. Okay, this shows yung parang nahuli na nila, no? O yung video na kumakalat also on X. Parang wala namang masyadong audio dito. Pero nakikita niyo, oh, yan. Yung naka-blue, isa po yata sa mga involved doon sa gumagawa ng diploma. Yan. So this has been circulating on X. Meron din ako nahanap na article tungkol dyan. അതായത് കേരളത്തിലുടനീളം നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ Dapat di na natin Ayan, sa ano naman to? Arab Times Online. Okay. Kerala police have dismantled a large-scale pan-India racket involved in the manufacturing and distribution of forged university degree certificates, including fake foreign qualifications, exposing one of the most extensive education fraud networks uncovered in recent years. So, in-announce po itong press ko na ito ay December 10, 2025. So, the operation spanned multiple states and allegedly supplied counterfeit academic credentials to more than 1 million people across the country. Hindi ko sinasabi na yung more than 1 million people na yan ay nagpunta ng Canada, hindi, di ba? Pero, syempre, hindi na ako masusurpresa kung meron talagang napunta dito at gumamit ng peking educational credential. Tandaan ninyo, yung OINP, yung Ontario Immigration, basta yung OINP, yung PNP ng Ontario, isa sa mga dahilan kaya nila rin kinansila o binalik lahat ng applications under the skilled trade stream is because of fraud, systemic fraud happening daw. I won't be surprised kung isa dyan, yung pagkakaroon ng fake credentials. So sana tuloy-tuloy lang, no? Yung pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay, pag-expose sa mga bagay na malamang alam ng marami na nangyayari na for a long time now. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-expose sa mga ito para talagang matulak ang gobyerno na ayusin at solusyonan ang mga ito. Lalo na, again, dahil in this case, it's a fake diplomas. May plano ngayon ang Canada na mag-attract ng H-1B visa holders, many of whom, I understand, according to reports, nakakuha ng H-1B visa holders ang mga tao from India. Marami sa kanila. Sila din ang mga namomroblema ngayon kung paano nila babayaran yung 100,000. So, maybe moving to Canada is now being considered by many of them. Siguro marami sa kanila ay nakinig dito sa sinabi ni Mark Carney. So 1.7 billion for the world's most talented researchers, 1,000 of them, and targeted H-1B visa recruitment from the United States. So galing kay Mark Carney mismo yun. Ito po, article naman ng immigration.ca. So there will be an accelerated pathway for H-1B visa holders. Okay, this measure follows the success of Canada's 2023 pilot that welcomed thousands of highly skilled US-based tech workers whose American visas were set to expire. So in the coming months, Canada will open this fast-track immigration stream to attract skilled professionals in healthcare, research, advanced industries, and emerging technology sectors. Sana magkaroon ng paraan para ma-detect kung sino sa mga ito ang maaaring merong peking educational credential. Okay, let me know what you guys think about this. So let me know what you guys think about this. Fake gays and fake diplomas. Sampa kayo. Okay, I will end this episode here. See you guys in the next one. Bye!